Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Napakarami nang nakisawsaw sa isyong 20 pesos kada kilo ng bigas. Nakakapiko na ho. Papatulan ko lang to mga to. Ang masama pa rito, pinalalabas pa nila na di umano pinangako daw ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging 20 pesos na lamang ang kada kilo ng bigas. Pinangako daw ng Pangulo. Teka, mukhang mali yata pagkakarinig nyo. Sa pagkakaalam ko, pinangarap ng Pangulo, hindi pinangako. Magkaiba po ang pinangarap sa pinangako. Ngayon, para klaro tayong lahat, mga bugok na kritiko ng Pangulo. Ito, may video. Mismong si Pangulo ang may sabi. Grand launching ng kadiwa ng Pasko na ngayon ay kadiwa ng Pangulo na. Ipapanood ko po sa inyo para manariwa dyan sa mga katiting nyo na kokote. Okay? Mga ka-PL, bago ko lamang po simulan, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman, at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo rin pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat, makikisuyo. Sa mga kritiko ng Pangulo, ito, panoorin nyo ha, para malamnan niyang mga katiting nyo na kokote. Meron pa isa dyan, kongresista pa naman. Ha? Bugok din. O eto, panoorin mo. Magandang umaga po, mga tiga Mandaluyong. Isang karangalan ang ipakalala ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuti naman ako ay natutuwan at nakabalik ako ng Mandaluyong dahil mula nung kampanya at saka nung halalan ay hindi ko pa kayo napasalamatan sa inyong napakainit na pagsuporta sa binigay sa amin ni Inday Sara sa nakaraang halalan. Kaya't ngayon pagkakataon ko na magpasalamat sa inyo, sa inyong lahat, sa mga opisyal na tumulong sa atin at kayo po na talagang hindi nyo po kami pinabayaan. Maraming salamat po. Ngayon po, ito ay ang aming ginagawa, ito yung kadiwa ng Pasko. Dahil ito ay aking ginawa bilang Secretary of Agriculture. Kaya naman ako nag-Secretary of Agriculture para magawa ko itong mga bagay-bagay na ito, gawing national, yung mga magagandang project. Kung yung mga siguro masyadong bata, hindi ninyo naalala yung naunang lumabas na kadiwa. Ganito rin, ang kadiwa ay nagdadala lamang ng mas mura na bilihin para sa taong bayan. Paano nagiging mas mura? Nagiging mas mura dahil ang pamahalaan, unang-una, pagbibili ng bigas, kinukuha sa NFA, kinukuha sa buffer stock, doon lang hindi kumikita ang NFA. Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya't yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag-20 pesos. Pero dahan-dahan lang, pangarap na mag-20 pesos. Pangarap na mag-20 pesos. Pero dahan-dahan lang.
Aabutin din natin yan. Aabutin din natin yan. Pero marami pa tayong gagawin. Pero ang dami pang nangyayari. At wala naman tayong magawa dahil yung pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi naman nanggaling sa ekonomiya natin. Nanggaling yan sa mga pangyayari sa iba't ibang lugar na hindi naman natin makontrol. Kaya nga, kami naman bilang inyong pamahalaan ay sabi namin, kailangan, wala tayong magagawa doon sa presyuhan, tumulong na lang tayo doon sa kakayahan ng pagbili. At yan ang naging, yan ang kaya meron tayong fuel subsidy, kaya tayo meron AX, kaya tayo merong tupad, para makatulong din kahit papano na mabawasan ang ginagastos ng taong bayan. Maliwanag. Pangarap, pangarap, pangarap. Hindi sinabi ng Pangulo na pangako, pangako, pangako. Anak ng tutsa kayo. Gamitin nyo ang kokote nyo. Magkaiba ang pangarap sa pangako. Maliwanag? Ha? Wag nga kayong bobo. Nakapag-aral naman siguro kayo, ano? O baka naman, pinalalaki nyo lang itong isyong ito para meron kayong maibato sa Pangulo. Gagawa lang kayo ng isyo, napakadali pang baliin. Ay nako, ako sa inyo, imbis na puro paninira ang ginagawa ninyo sa Pangulo, magsumikap na lang ho kayo para hindi na ho kayo magreklamo sa mahal na presyo ng bigas. Magsumikap kayo, magtrabaho kayo para kumita kayo, makabili kayo ng bigas, kakainin ninyo. Hindi yung pati ang bigas. Iaasa pa ninyo sa gobyerno. Huwag kayong tamad. Ha? Magsumikap po tayo, mga kababayan. Hindi po tayo mapapalamon ng gobyerno. Ang trabaho ng gobyerno ay iayos ang problema sa bansa para, siyempre, pakinabangan din natin. Pero wag ho tayo magmadali. Hindi po ganun kadali. Ilang dekada po sinira ng mga namunong dilawan ang ating bansa. Mabuti na lamang at mayroong tulad nitong Pangulo na inaayos ang problema sa bansa. Di ba? Nakuha ho ninyo. O ngayon, kung gusto ninyo ng murang bigas, dayuhin ninyo ang kadiwa ng Pangulo na noon ay kadiwa ng Pasko pa lamang. Ito yung video na napanood ninyo, ang kauna-unahang paglunsad ng kadiwa ng Pasko. Dito sinabi ng Pangulo na pangarap niya na maging 20 pesos ang bigas. Siyempre nakakatuwa. Natuwa tayong lahat nun, sigurado. Pero ngayon, dahil nga hindi pa ito natutupad na pangarap ng ating Pangulo, yung iba dyan, lalong-lalo na mga kritiko, galit na. Mga vlogger na pinalalabas nila sa content nila na di umano ay ipinangako ng Pangulo. Kayo naman mga tanga na mga subscriber, ha? Nagpapaniwala kayo, ha? Sa mga vlogger na fake news ang content araw-araw. Huwag ho tayo magpauto, mga kababayan, mga ka-PL. Buti ho kayo, alam ninyo ang totoong sinabi ng ating Pangulo na pangarap niya, hindi pinangako. Uulitin ko, magkaiba po ang pangarap sa pangako. Okay? Huwag kayong tanga. Okay? Huwag ninyong isisi sa Pangulo bakit napakamahal ng bigas. Okay? Narinig niyo naman siguro ang sinabi niya. Maliwanag. Pinaliwanag niya kung bakit nagmahal ang bilihin. Hindi ito kasalanan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Maliwanag.
Mas mabuti yung nagkaliwanagan tayo para hindi na kumalat pa itong fake news na di umano ay ipinangako ng Pangulo na magiging 20 pesos na lamang ang bigas. Hindi ganun. Walang ganun. Pangarap lang po. Okay? Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.